Okay, so magandang gabi po sa ating lahat at muli ito na naman po ang programang Concern ng Bayan na kung saan tayo po ay nagpo-programa tuwing Lunes po ng alas 8 ng gabi. At maraming salamat po sa lahat po ng mga inyo pong mga likes, comment and shares po dito po sa himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. At ako po ay muli nagpapasalamat sa inyong suporta, sa inyong pong pagla-like at pag-share po sa ating pong programa. At ngayon nga pong gabi, marami tayong pag-uusapan na napaka-importante gawa ng ito po ay nung mga nakarang araw ay talagang nag-viral or talagang pag-usapan po sa atin pong komunidad. At bago yan, gusto ko lamang po kayong batiin ng isang napakagandang gabi. Kamusta kayo? Diba? At panibagong araw na naman ng Lunes na kung saan balik trabaho, balik eskwela ang mga bata. At kanina nga meron pong naganap na kung saan kumbaga sa yung threat po sa ating pong mga eskwelahan na kung saan gumimbal po sa ilan pong mga high school dito po sa lungsod ng Parañaque. Ito nga ay nakakabahala dahil nga po ito ay isang suliranin nga ng ating pong bansa sa ngayon dahil nga meron pong kaliwat kanan na nangyayari po sa atin pong mga kabataan. Kaya nga ako po panawagan ko sa atin pong mga kinauukulan, especially doon po sa atin pong kapulisan, mga barangay, sangguniang kabataan, nabigyan po natin ng pansin ang atin pong mga nasasakupan po dahil nga mas maigi sana na magkaroon ng mas police visibility, magkaroon ng agarang assistance at doon naman po sa mga magulang kayo po ang numero uno na kung saan dapat po na merong jurisdiction sa inyo pong mga anak. So ang akin lamang po sa mga panahong ito ako po ay hinihikayat ko po kayo na palagi po tayong manalangin dahil nga alam nyo, ipanalangin, mag-pray, magdasal tayo na mas gawing maayos ang atin pong bansa kasi sobrang dami na po ng nangyayari po na kaguluhan dito po sa atin po, nangyayari po sa atin sa bansa natin, yung po atin pong mga matataas na leader magmula sa presidente, vice-presidente, senador nagkakagulo na po sa kanila pong mga pansariling intensyon. Nandiyan ang impeachment, kaliwat ka ng tawag dito yung saringan ng mga senador natin sa kanya-kanya dahil nga nalalapit na naman ng 2028 elections tayo po ang naapektuhan ng husto, di ba, sa nangyayari pong mga gantong klase ng bangayan po dyan sa Senado. At yung atin pong mga nagtataasang mga leader ng bansa sa kasalukuyan nga hindi po nagiging maganda ang takbo. Kaya ako'y naniniwala na kapag ang nasa taas or atin pong mga higher officials magulo, asahan natin sa mga hanggang baba ganun din yan. Kaya nga nakakaapekto na po sa pamumuhay ng bawat Pilipino ang nangyayari pong mga bangayan na yan. At isa nga po sa apektado yung atin pong mga estudyante, yung atin pong mga kabataan. So call out po ito at wake up call sa atin pong mga magulang, sa atin pong mga kabataan na sana maging maayos ang atin pong komunidad at wag po tayo yung maging dahilan kung bakit nagkakagulo ang atin pong kapaligiran, ang atin pong mga kapwa-tao dahil nga syempre yung nangyaring threat sa mga high schools dito po sa lungsod ng Parañaque ay hindi po yan maganda at ito po ay tanda at palatandaan na kailangan po ng mainam, kailangan po ng striktong paggabay sa atin pong mga kabataan at gusto ko na rin pong i-call out o i-shout out po yung mga sangguniang kabataan natin na
sana isama po ninyo sa proyekto ninyo yung awareness, 'di ba? Yung mental health awareness ng mga kabataan natin, maging paalalahanan natin ang atin pong mga kabataan. Huwag po nating daanin palagi sa mga proyekto na kung saan panandalian. Dapat ang mga proyekto ngayon ng ating pong sangguniang kabataan ay tungkol po sa awareness ng ating pong kapaligiran, 'di ba? So yun po sana ang nararapat, kasi sa panahon natin ngayon, isa po sa problema ng ating mga kabataan ay ito pong kanilang mga pag-iisip, di ba? It's either na nagkakaroon sila ng sa nasabi nating yung anxiety, depression, di ba? Mental health, kamusta na ba ang kanilang mga mental health? So ako, for me, sana isa sa mga isulong natin na proyekto para sa mga kabataan natin yung tinatawag na mental health awareness, di ba? Mas turuan sana natin yung atin pong maging kabataan na maging responsable sa kanila pong mga aksyon, sa kanila pong mga galaw, ano. Kaya for me, yun lamang ang akin pong suggestion dyan regarding po sa nangyaring threat sa atin pong mga high schools. Kabilang po dyan yung Santo Niño, La Huerta, Don Galo, etc. Kung meron mang, at di ko nabanggit kasi kanina ko lamang nakita na yun nga, talaga palang nagkagulo pala talaga. Kaya siguro isa rin sa aking mga panawagan dyan magkaroon tayo ng awareness, magkaroon tayo ng mas mainam pa na pagkamusta sa ating mga kabataan. So maraming salamat at tayo po ay magtutuloy-tuloy na, at gusto ko rin pong sanang bigyang pansin po yung atin pong mga proyekto dito po sa ating pong lungsod ng Parañaque. Kitang-kita naman natin yung tuloy-tuloy na paggalaw ng ating pong local government unit. Siyempre sa pangunguna nga po yan ng ating butihing Mayor Kuya Edwin Olivares, kasama ng kanyang Vice Mayor Benjo Bernabe, di ba? Yung ating pong magagaling na congressman mula sa Distrito 1, si Congressman Eric Olivares, kasama po ng kanya pong congressman na District 2 ng ating pong lungsod ng Parañaque, si Kong Brian Yamsoan, kasama po ng konseho, barangay at mga kagawads, at kasama na rin dyan yung mga SKO, at sa kanilang mga pangunguna patuloy na nagdidire-diretso ang magandang proyekto ng atin pong lungsod. So maraming salamat po, ano, at lahat po ng mga nasa online world, kung meron po kayong mga concern, okay, may concern ka ba sa inyong komunidad o barangay, i-comment o i-message mo lang at pag-usapan po natin yan dito sa programang Concern ng Bayan. Syempre nga, kasama po ninyo yours truly, Kuis Gerald, at tuwing 8 PM nga po tayo ay nagkasama. So binabati ko po kayong lahat, ano. At isa po sa atin pong patuloy, at gusto ko pong i-clarify din or i-shout out din or i-call out din yung sinasabi po ng atin pong magagaling na hukbo ng PNP na mas safe daw po ang Pilipinas ngayon kumpara po sa dati. So sana po iparamdam natin sa atin pong mga nasasakupan, sa atin pong mga kababayan ang sinasabi niyo pong safer cities, 'di ba? Although nandiyan ang datos, nandiyan ang inyo pong mga records or kung ano ba ang naging basihan niyo kaya niyo nasabi na mas safe ang Pilipinas ngayon, sana nga maramdaman at magtuloy-tuloy ang atin pong sinasabi po ninyong safe ang Pilipinas. Sa nakikita nating kaliwat kanang kaguluhan, ano, at kaliwat kanang mga trahedya, nandiyan yung motorcycle rider na nawala ng buhay gawa nga ng nasaksak, na hold up, kaliwat kanang riding in tandem. So, di ba, kaya I hope and I pray na sana matigil na o matapos, malimitahan o maibsan o mawala na yung mga ganyang klase ng nangyayari sa ating bansa, dahil sobra nga naman nakakatakot nga naman yung ganong estilo, ano, yung ganyang palagi ang kaliwat ka ng sakitan, trahedya. So sana yung atin pong mga kapulisan mas iparamdam natin sa atin pong mga kababayan ang sinasabi po nating safe ang Pilipinas.
'Di ba? So, yun lamang po ano, yung atin pong regarding po sa nangyayari sa atin at bago po tayo magpatuloy, binabati ko po kayong lahat po na nasa online world ngayon sa ganap pong alas 8:18 ng gabi. Kasama po ninyo ang inyong pong lingkod, Kuis Gerald. At gusto ko po sanang din sabihin yung regarding po sa, alam nyo guys, isa po sa, wait lang mag-share lang tayo. Okay. So, isa po sa tawag dito, yung hanapin lang po natin. Isa po sa pag-uusapan natin dito sa concern ng bayan, ito nga pong nangyaring pagsita ng atin pong magaling na MMDA officer. Dito babasahin ko lang bago tayo magpatuloy. Okay. So, last week lamang, isa po sa atin pong napansin or sa segment po ng atin pong himpilang pansin mo ba, napansin po ng atin pong himpilan, ito pong pansin mo ba, ang violation ticket ay ilang minuto lang gawin. Pero bakit minsan mas humahaba pa ang sermon kaysa sa proseso ng pagpapatupad ng batas? Ang disiplina ay hindi dapat gawing content. Ang batas ay para ituwid ang mali at hindi para ipahiya ang tao. So ang tanong, ikaw, sapat na ba ang ticket o kailangan pa ang pampublikong pamamahiya? Di ba? So, magandang gabi mga kababayan. Isa pong mainit na issue o isa pong mainit na usapin ngayon ang viral na pangyayari. Okay? Kung saan ang isang motorista ang sinita dahil sa pagmamaneho ng walang helmet. Okay. Ulitin po natin. So, bago po tayo nang binabati ko po ulit, syempre, good evening, Kuis Gerald. God bless mga ka-CNB. So, buo, maraming salamat sa support at syempre, ng aking number 1 talaga na supporters. Di ba? Nandun lang lagi-lagi yan. Syempre, thank you po ha. Okay, so, ulitin po natin. Magandang gabi. Okay? Magandang araw mga kababayan. Mainit na usapin ngayon ang viral na pangyayari kung saan wait lang, hindi makita masyado. Okay, ulitin natin. Okay, ayusin ko lang yung ating wait lang. Share muna tayo na live ha. Okay, sa lahat po na nanonood, kindly comment down kung ano pong barangay kayo at kung meron po kayong concern na gusto nyo pong pag-usapan po dito po sa ating pong programa, kindly comment. Maganda. Okay, simulan na po natin ang ating pong pag-usapan. Disiplina ba? Okay?
Disiplina ba o pamamahiya? Magandang araw mga kababayan. Mainit na usapin ngayon ang viral na pangyayari kung saan isang motorista ang sinita dahil sa pagmamaneho ng walang helmet. Walang duda, may paglabag. At kapag may paglabag, dapat lamang po na merong kaukulang parusa. Pero ang tanong ng atin pong mga kababayan, hanggang saan ang pagpapatupad ng batas? At kailan ito nagiging pampublikong pamamahiya? Okay, so mga kababayan, hindi natin kwene-question ang trabaho o ang batas. Okay? Ang kwene-question po ng karamihan ay ang pamamaraan. Kung umamin naman ang motorista or aminado sa kanya pong ginawa, kung handa namang tanggapin ang violation ticket, kailangan pa ba na humaba ang sermon? Kailangan pa ba na maging viral content? Kailangan pa ba na mapahiya sa harap ng milyon-milyon na tao sa social media? 'Di ba? So ayun po yung tanong ng atin pong mga kababayan. Ang batas ay ginawa para ituwid ang mali, hindi para maging entertainment o content ang pagkakamali po ng tao. Mas maganda bang maraming views o mas maraming disiplinadong motorista? So ito po kasi yung isa sa mga concern po ng atin pong mga kababayan regarding po sa nag-viral na officer ng isang ahensya ng ating gobyerno na kung saan marami pong hindi nagustuhan ang pag-approach, di ba? May mga nagsasabing public place naman yon, yes. Pero ang pagiging nasa pampublikong lugar ay hindi po nangangahulugan na nawawala po yung privacy o dignidad po ng tao. Ang tunay po na sukatan ng isang lingkod bayan ay hindi lang kung ilan ang violator ang nahuli, kundi kung paano niya ipinatupad ang batas na meron pong respeto. Di ba? Hindi po ang pagsita ang issue, kundi ang paraan ng pagsita. Wala pong may tutol sa pagpapatupad ng batas. Pero marami pong Pilipino ang nagtatanong, kailangan pa ba? Or kailangan bang mapahiya muna at maging content ang isang tao bago maturuan ng leksyon? Ang tunay po na otoridad ay hindi lang po yan nasusukat sa dami ng nahuhuli, kundi sa respeto at profesionalismo sa pagpapatupad po ng batas. Disiplina na may respeto, basta batas na may malasakit, yan po ang serbisyong inaasahan po ng atin pong mga kababayan. Okay? So, kung ako po ang tatanungin regarding po sa issue natin na to, ito pong pagkakaroon po ng viral na ito po kasing pinag-uusapan natin na to. Kamakailan lamang po meron pong nag-viral na MMDA officer na kung saan or meron pong nag-viral ng isang officer na kung saan meron po siyang sinita na walang helmet. At sa ating pong pagkakaalam, yung nasita po ay isa pong guro. Ngayon, ito po ang akin pong
opinion regarding po sa issue na yan, ano. Dito po sa kung ako po ang tatanungin, okay, makinig po kayo. Kung ako po ang tatanungin, wala pong problema sa pagpapatupad ng batas. At saludo po tayo kung paano po ipinai-implement ng meron pong tapang, na meron pong inisyatibo, na meron pong giting, okay? Yung MMDA officer na po na yan, talaga pong magaling. Okay, wala po tayong masabi dyan. At talagang ini-insist niya po yung tama. Okay? Doon lamang po tayo nagkakaroon ng katanungan sa kanya pong pag-approach o pagsita. Okay? Kasi meron po kasing ang batas po ay ginawa para po ituwid ang mali eh. Hindi po parang gawing entertainment ang pagkakamali po ng tao. Which is, para sa akin po kasi, kung ako po ang tatanungin talaga dyan, dun po tayo nagkaroon ng katanungan sa pagsite. The way he deliver, di ba? Yung kanya pong sabihin na natin kung paano niya sitahin yung kanya pong mga nahuhuli. Di ba? Yun po ang problema doon. May mga nagsasabi na nasa public place naman yan. Yes, pero ang pagiging nasa pampublikong lugar ay hindi nangangahulugang nawawala po yung dignidad. Yes, tama yan. Yun po yung yun po yung isa sa mga sinasabi natin na hindi naman po porket nasa public place yan wala na pong karapatan yung isa pong taong na videohan na kumbaga sa yung kanya pong privacy nawawala, 'di ba? Lalong-lalo na po kapag ito po ay i-upload sa sariling page or hindi naman talaga government page, 'di ba? So, yun po yung isa sa mga tingin ko na medyo nagkaroon ng katanungan doon sa part na 'yon. At wait lamang ho. Tsaka, eto dito po sa issue ni Mr. Go, ito pong MMDA officer na kung saan nanita ng isa pong guro, ito po yung akin pong opinion regarding po dito. Wala pong problema sa pagsita po ni Mr. Go. At talaga naman na tayo po ay humahanga sa kanya pong dedikasyon na i-implement ang batas, na hulihin ang mga kamote, hulihin ang mga pasaway nating mga kababayan. Magaling po sa magaling, ito pong si Mr. Go. Ito pong si Mr. Gabgo ng MMDA. Talaga pong saludo tayo sa kanya pong ginagawa at kung paano niya tinatrabaho ang kanya pong responsibilidad bilang officer. Ang tanong lang po dito, at ito rin po ang katanungan ng karamihan po sa atin pong mga kababayan, kailangan ba ng yung pag-approach medyo kailangan ba talagang lagyan ng angas? 'Di ba? Kailangan ba na kapag ina-approach niya yung kanya pong hinuhuli, kailangan po ba niyang lagyan talaga ng pasiga-sigang style? Bigyan na lang din natin ng example. Tulad nga po sa kanya pong nag-viral na video kamakailan lang dito po sa isang guro, na nakita naman po natin sa video na aminado ito pong si Mr. Teacher. Ang tanong kasi rito, bilang isang public officer or lingkod bayan, ang medyo katanungan dito ay
bakit kailangan mo pa na i-upload ang kamalian ng isang tao na kung saan aminado ito at nakiusap sa'yo na wag nang i-upload? At sasabihin mo pa na di bali na makita naka-blurred naman. Anong sabi sa'yo, di ba? Ang sabi sa'yo, kung pwede, wag nang i-upload. Kasi nga, syempre, dahil na rin sa kahihiyan. Meron ng pakiusap, ang problema, in-upload mo pa rin. Di ba? At ito pa, take note, in-upload mo sa sarili mong Facebook page or account. Hindi ka namang vlogger. Hindi ka naman din content creator. You are a public servant. Kung sasabihin mo sa amin na ito ay for awareness or video for inyong documentation, sana in-upload mo yan sa MMDA page at hindi doon sa sarili mong Facebook page na kung saan, alam naman natin na kapag nag-viral ang video, kapalit nito ay pera. Ibig sabihin, ang kamalian ng isang tao ay pinagkakitaan. Tama po ba ako? Wala pong problema doon sa iyong pagpapatupad ng batas. Which is talagang isa ako sa iyong panatiko regarding dyan. Ako po'y believe sa iyong pagpapa-implement ng batas. Ang tanong kasi dito, kapag ka sobra ding galing, minsan nakakalimutan na rin natin, alam mo na, yung ating boundary. Tulad dito sa nangyari sa'yo, Mr. Go. Alam mo ang nangyari sa'yo, nasobrahan ka sa galing. Kaya ako bilang ordinaryong mamamayan, alam mo ang payo ko sa'yo? Minsan ang atin pong kagalingan hindi po yan nadadaan sa pasiga-siga nating kaparaanan. Kasi kung papanoorin natin yung video kung balimbawa ako gaganunin mo, baka mamaya hindi tayo magkaintindihan. 'Di ba? Yes, in the first place, may mali itong teacher na to. 'Di ba? May mali talaga kasi nga may mali talaga ang guro na to kasi nga kung nag-helmet ka, okay, ito naman sa mga atin pong mga kamote na pasaway na atin pong mga kababayan. Kung nag-helmet ka sana bago ka umalis ng bahay, di wala tayong pinag-uusapan dito. 'Di ba? Wala sana tayong pinag-uusapan or hindi sana ako nagbibigay ng opinion regarding sa nangyari. 'Di ba? Kaya malaking bagay talaga ang disiplina ng tao. Kasi once na ang tao ay disiplinado, walang problema ang gobyerno or yung atin pong mga public officials. Kung titingnan ko ang positioning o posisyon ni Mr. Go o ni Mr. Gabgo, pwede na rin nating sabihin due to his sabihin na natin yung kanyang tawag dito, dedicated, yung kanyang kagustuhan na mangyari na lahat ng mga kamote sa daan maturuan ng leksyon. Naiintindihan ko naman na gusto mong ipakita na dapat ang mga kamote sa daan ay pinangaralan. Sa kabilang banda, kung titingnan natin yung usapang pakikipagkapwa-tao, nakiusap na sana wag na lang i-upload, sana pagbigyan na wag sanang mai-upload doon sa social media, dapat sana pinagbigyan doon sa part na yun Kasi nga, hindi naman nagdahilan sa'yo. Hindi naman siya nagkamote ng dahilan, di ba? Hindi naman niya tinanggi yung kanyang pagkakamali. Siya ay aminado sa kanya pong ginawang kasalanan. Di ba? And then, pinurso mo pa.
in-upload mo pa. Para saan? For awareness? Hindi ako naniniwalang for awareness yon. Dahil alam namin na talagang ikaw ay naguhuli ka. So, tapos na tayo dun sa awareness na sinasabi mo, Mr. Go. Ang akin lang, in-upload mo yan just for the sake na magkaroon ng engagement ang iyong page. Kasi for awareness yan, kung para yan sa awareness, in-upload mo sana yan sa MMDA page at hindi doon sa mismong page mo. 'Di ba? Maaaring mali ako, maaaring tama ako, but for me as a Filipino citizen, hindi dapat tayo maging bastos kung paano tayo makipagtungo sa ating kapwa. Pwede pa ring daanin sa sa diplomatiko na pakikipag-usap. Hindi yung sasabihin mo na alam mo yung pa-style na parang dinadarag natin yung atin pong mga kababayan, 'di ba? So, sabi ko nga kung ako ang nasa kalagayan ng guro at ako ginanon mo, 'di ba? Baka hindi tayo magkasundo talaga. Kaya nga ako, for me, sana hindi nyo pwede sabihin sa amin na walang mali. Why? It's because nasuspindi ka nga So, ibig sabihin, nakita rin ng iyong ahensya na meron kang lapses. 'Di ba? Nagkamali ka doon sa nangyari na yon. Kaya ito, sana Mr. Gabgo ng MMDA, ito ay maging leksyon sa'yo na hindi natin kailangang daanin sa pasiga-sigang salita or pakikitungo kung paano natin i-disiplina ang atin po mga kababayan. Daanin natin sa merong puso, daanin natin sa merong maayos at mahinahon na pakikiusap. Diba? Magaling ka sa magaling, pero naniniwala ako na ang sobrang galing ay masama rin. Baka nasosobrahan tayo sa galing, kaya hindi natin na minsan natitingnan yung mga boundaries or tinitingnan yung kalagayan ng ating mga kababayan din. Okay? Kasi ako, naniniwala ako na ang isang taong profesional, ang isang taong dedikado, ang isang taong disiplinado, ang isang taong may galang sa ibang tao, sa pakikipagkamat, marunong makipagkapwa-tao, hindi kailangan gumamit ng mga salitang hindi maganda sa pandinig. Diba? So, siguro, yun yung akin pong opinion or akin pong question bilang isang concerned citizen at isang bilang Pilipino dito po sa bansang Pilipinas. Kaya, kasi dun sa kabilang banda, kung titingnan natin, na nakiusap na diba? Nakiusap na siya na sana wag may upload. Ang ginawa, in-upload mo pa rin, at ang masakit dito, doon pa mismo sa personal page mo, na kung saan medyo off. Medyo off, 'di ba? Kasi pinagkakitaan mo yung kamalian ng ibang tao 'di ba? Hindi ako naniniwalang for awareness 'yon, kasi kung for awareness 'yon, sana sa MMDA page mo in-upload at hindi sa mismong page mo. Magaling ka sa magaling, saludo ako sa iyo, Mr. Go. Ang problema lang sa iyo, sobra galing mo, nagkakaroon tayo ng problema. 'Di ba? Kaya balansehin mo lang. 'Di ba, idol? Balansehin mo, idol, para at least hindi ka nagkakaproblema at hindi ka nai-issuehan ng kung ano-ano, suspinde or hindi ka nagkakaroon at patuloy lamang kami na humahanga sa iyong kagalingan. Ako, isa rin ako sa mga panatiko mo at isa rin ako sa mga sumasaludo sa iyo pagdating sa pagpapa-implement mo ng batas at kung paano mo ginagawa ang iyong trabaho. Yung akin lang, bilang isang Pilipino or bilang isang tao or bilang isang profesional or bilang isang dedikado sa kanilang mga trabaho, sana wag nating kalimutan ang pakikipagkapwa-tao. Daanin natin sa maayos na pakikiusap, daanin natin sa mas makatao na approach. Yun ang the best word doon. Kasi yung style mo, hindi makatao yung ganun. Dinadarag natin diba? So, wag natin daanin sa padarag-darag dahil hindi na ubra yan sa panahon ngayon.
Diba? So sabi po dito sa atin pong comment section, yun, good evening, Kuis Geraldo. Good evening po, Kuya Amor. Kaya, Kuya Amor, sana makasama kita dito sa akin pong mga susunod na programa, no? Sit-in ka dito at di ba, mag-tandem tayo, napag-usapan ng mga concern dito sa atin pong himpilang, dito po sa atin pong programang concern ng bayan, di ba? So, yun yung akin pong opinion sa atin pong yan po sa issue. Kasi po ito po ay tinapik ko kasi marami rin po kasi nagtatanong sa atin. Nandyan po yung atin pong mga kaibigan, mga nagtatanong din po sa atin mga kapwa, alam niyo na concerned citizen din ng atin pong komunidad, kung ano daw po ng akin pong opinion regarding dyan po sa ano na yan, sa issue ni Mr. Officer. Ayun lang man po yung akin. Magaling sa magaling itong si Mr. Officer. Ang problema, kapag ka nasobrahan sa galing, nakakalimutan natin na maging tao or yung tinatawag na pakikipagkapwa-tao. Nakalimutan banda nakalimutan siguro kaya ganun ang nangyari. Kaya kung ikaw man ay may babalik sa iyong pong trabaho, Mr. Go, sana nga mas makita namin yung merong alam niyo na, yung mas makatao na public officer, di ba? So sana ganun ka pag naibalik ka diyan para at least for your safety na rin, para at least hindi ka rin nababash ng mga atin pong mga kababayan kasi karamihan sa yung mga basher ngayon mga guro, di ba? Kasi nga kabaro nila yung iyong nasita na wala sa tama Okay, ang pinag-uusapan natin dito hindi yung tapos na tayo dun sa helmet. Talagang nangamote si teacher kaya nasita Ito naman sa mga ating pong mga kababayan, ito pakiusap ko naman sa inyo. Diba? Sa atin pong mga kababayan, lalong-lalo na sa ito yung mga nagmomotor, mga nasa sidewalk, ito pong mga sakop ng trabaho ng SCOG na to. SCOG, yung mga yan, ito trabaho. Kung nag-helmet ka sana, diba? Ito sa teacher naman, ito naman ang call out ko sa'yo. Kung nakinig ka ito naman ang call out ko sa'yo, Mr. Teacher Kung nag-helmet ka po sana, di wala tayong pinag-uusapan dito. Hindi ka sana nasita. Hindi ka sana na-upload. Kumbaga wala sanang cause. Wala sana tayong issue ngayon. Wala sana tayong pinag-uusapan. Kaya nga sabi ko nga at panawagan ko naman, wag na po tayong magpasaway. 'Di ba? Wala naman po kasing mananaway. 'Di ba? Kung wala pong magpapasaway. Ulitin ko. Wala pong mananaway kung walang magpapasaway. Kaya po ito, panawagan ko sa atin pong mga kababayan. Pag alam nating mali, wag na po nating gawin. Tulad po ng pagmamaneho ng walang helmet. Kahit pa sabihin mo na bibili ka lang sa palengke, bibili ka lang sa malapit, or may dadaanan ka lang, sasabihin mo, malapit lang naman po yung trabaho ko, malapit lang naman po yung bahay ko. Kahit na, as long na umalis ka ng iyong bahay, mag-helmet ka. Bakit? Unang-una, for your safety. Napakalaking tulong po ng helmet sa safety. Pangalawa, hindi ka magkakaproblema sa daan. Hindi ka masisita. Kasi nga, may helmet ka. The bottom line is, wag po tayong gumawa ng ikakasita natin. Para at least, wala pong dahilan yung atin pong mga public officials o atin pong mga lingkod bayan o atin pong mga enforcer or officer na sitahin ka. Wala po silang dahilan. 'Di ba? Kasi nga, disiplinado at maayos ka,
na mamamayan. Oh, di ba? Eh di mas maayos po sana tayo. Eto naman po sa mga nagbebenta sa sidewalk, ganun din po. Alam naman nating bawal. Eh, hindi po kasalanan ni Mr. Guyan. Ni Mr. Gab Guyan. Talagang sisitahin kayo niyan at talagang masasaktan kayo sa kanya pong mga sinasabi. Kasi nga, bawal. Di ba? So, wag na po tayong matigas ang ulo. Okay? Alam natin na mahirap po ang buhay, pero meron po tayong batas na dapat sundin. Di ba? Alam po natin na kailangan po nating kumayod, kaya kailangan po nating humanap ng pagkakakitaan. Pero daanin po natin sa tama, ganun po talaga. Kailangan po nating dumaan sa tamang proseso, sa tamang paraan. Pag bawal po sa sidewalk, bawal talaga. Hindi po kasalanan ng MMDA yan, hindi po yan kasalanan ni Mr. Go. Talagang sisitahin kayo niyan kasi nga yan ang dapat. Okay? So hindi po, kumbaga sa ito, balance po. Ito po yung sinasabi kong balance na parehas may mali, parehas nating dapat ayusin. Diba? Kaya, for me, that's the right quorum about this kind of topic kasi ako ito po nga, ayan lamang po ang akin pong opinion or komento or concern po sa nangyayaring issue na yan. At nakakalungkot din sa kabilang banda, kailangan pa na alam niyo na pag-usapan yung mga gantong klase. Matagal na to tsaka proper decorum na lang yan di ba? Alam naman natin yan, tayo pong mga motorista, tayo pong mga gumagamit po ng daan. Alam naman natin yan na ang helmet is a basic necessity na dapat pagka ikaw ay nagmotor, automatiko, suot mo helmet mo. Kasi hindi pwedeng hindi mo suot yan. Di ba? Talagang kitikitang ka ng mga yan. Di ba? So, magandang gabi po ulit mula sa ating pong lahat sa ganap na 8:50 ng gabi. Kamusta po kayo? At sana po meron po kayong nakuha na puntos or quote, 'di ba? Sa atin pong pinag-uusapan ngayon at sana po nakaka-catch up nyo at hindi po ninyo nami-misunderstood ang akin pong sinasabi rito. Hindi po ako panig kay Mr. Go, hindi po ako panig kay Mr. Officer, kay Mr. Teacher. Panig po ako kung ano po yung tama. At yung tama dapat pong ayusin, 'di ba? Kasi ako, aminado ako, parehas po mali. Parehas merong lapses. Si teacher kamote kasi hindi nagsuot ng helmet. Si Mr. Officer nasobrahan sa galing. Kaya ang nangyari, hindi niya na nakontrol yung kanya pong mga sinasabi. Hindi niya na po napag-isipan o hindi niya na po nabalanse yung kanya pong pagpapa-implement. Kaya sumobra sa galing. So, sa akin, doon tayo sa tama. Si Mr. Officer, kailangan balansin ang kanyang trabaho, ipakita pa rin ang kanyang pakikipagkapwa-tao, ipakita pa rin ang kanyang profesionalismo, ipakita pa rin ang mahinahon at magalang at may respeto sa kapwa. Ito namang si Mr. Teacher o si Mr. Kamote, mag-helmet ka. Para wala tayong pinag-uusapan ngayon dito. So, sana nagigets nyo po ang akin pong sinasabi ngayon. Magandang gabi po. At tayo po yung magpapatuloy. Pero bago yan, tayo po ay mag-share muna ng atin pong live, At yung lahat po ng nasa online world, ako po palaging, sabi ko nga palagi ako nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa atin pong programa dito po sa himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide, At
Eto pala, sige, tuloy-tuloy tayo sa ating pong programa. Ito po call out po sa atin pong magagaling na mga ito po call out po sa atin pong mga sa atin pong ito po ay call out po sa atin pong magagaling na officer, sa atin pong magagaling na enforcer, ano. Saludo po kami sa inyo pong sakripisyo, sa inyo pong pagtatrabaho, sa inyo pong pagpapa-implement ng mga batas trapiko. Ngunit sana sa bawat pagsita manaig pa rin po ang profesionalismo, manaig pa rin po ang paggalang, at manaig pa rin po ang malasakit. Dahil po kami po ay naniniwala bilang isang ordinaryong mamamayan na dahil ang disiplina at respeto ay hindi po yan dapat magkalaban. Dapat po magkasama po yang ipinatutupad ng tama. Yan po yung amin pong panawagan, ano. Kasi ako naniniwala ako na mas maayos kapag mas mataas po yung magiging tiwala po sa atin ng ating pong mga kababayan kapag tayo po ay magalang at profesional na makitungo sa ating pong mga kapwa, ano. At saka mga kababayan, hindi po, alam nyo po mga kababayan, hindi po kahinaan ang pagiging magalang. At hindi po nababawasan ang otoridad kapag merong respeto or meron po tayong pakikitungo ng maayos sa atin pong kapwa. Dahil po sa huli, mas tatatak po sa tao ang batas na ipinatupad ng meron pong dignidad kaysa po sa batas na ipinatupad ng meron pong pamamahiya. Ang layunin po ng batas ay baguhin po yung ugali or baguhin yung mali na gawa. Hindi po sirain or ipahiya or sirain po yung dangal ng atin pong mga kababayan or yung atin pong mga ordinaryong mamamayan. Kasi yun po yung call out po natin At ayun din po yung sa tingin ko na gusto rin pong sabihin ng atin pong mga kababayan regarding this issue. So, muli, maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayon pong araw na ito. At sa kabilang banda, okay, move on tayo. Salamat po sa atin pong napag-usapan. Ito lamang po ay isang opinion or concern lamang po ng isang ordinaryong mamamayan at masarap din pong pag-usapan yung mga ganyang klaseng bagay at makakaasa po kayo na kapag meron pa pong mga susunod pong mga issue or concern atin po yung pag-uusapan dito po sa Himpilan ng Parañaque Net Radio sa pangunguna ng programa ng Concern ng Bayan. At isa nga po rin sa gusto ko pong bigyang pansin yung regarding po sa ayuda na naman ng atin pong local, ng atin pong national government na kung saan meron pong kung di po ako nagkakamali 2,000 pesos, 'di ba, na ayuda. Okay, na ito na naman po siguro sa susunod na
susunod na Lunes, titingnan po natin kung ito po yung atin pong bibigyang prioridad na pag-uusapan na concern or issue. Pero ito po, for me, it's a good news kasi ayuda to, 'di ba? It's a good news kasi ayuda to. Tulong po ito sa ating po mga kababayan. Wag po nating bigyan ng hindi magandang feedback kasi ako naniniwala ako ayuda to eh. 'Di ba? Financial help to eh. So, it's a good news. Okay? Pero sana talaga makatanggap yung nararapat at hindi sana yung mga malalapit lang sa listahan. Ito yung lagi kong sinasabi, nagsisimula pa lang ang concern ng bayan, ayaw na natin sa ganyang sistema. Kaya nga sabi ko nga, sana itong ayuda na to ay ang makatanggap yung mga nararapat at yung mga mas higit na nangangailangan. At isa pa rin pong reminders lang, ito po ay proyekto ng national government at hindi po ng kung sino-sino. Okay? Hindi po ng barangay at hindi rin po ng LGU. Sila po ay katuwang lamang upang mas maayos na i-implement ang proyekto. Okay? So, yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa pagsama sa akin sa araw na to. 'Di ba? Salamat po sa palagi kong ang sinasabi, salamat sa suporta. Salamat sa pakiki-concern sa akin po dito sa CNB at maraming salamat sa inyo. I want to acknowledge syempre lahat po ng mga nandyan sa online world, syempre kaya syempre sa number 1 kong supporters talaga na palaging nandyan sa akin. Salamat sa iyo sa palaging pag-suporta sa lahat ng aking ginagawa. Thank you so much. At doon din po sa ating mga lingkod bayan, salamat sa inyong pagtatrabaho. Salamat sa inyong dedikasyon, sa inyong pagtatrabaho. At kami pong mga ordinaryong mamamayan ay nagpapasalamat sa inyo pong sakripisyo. At dito rin syempre sa himpilan ng Parañaque Net Radio, salamat din sa pagbibigay ng oportunidad sa pamunuan at sa mga kasama ko dito sa PNRW. Maraming salamat sa inyo. At syempre ako rin patuloy lamang sa pagpaprograma at asahan ninyo na ang inyo pong mga mensahe at ang inyo pong mga comments ay akin pong na-appreciate lahat yan. At kung kayo po ay may mga concern, huwag po ay mag-atubili na i-comment at i-like at i-comment or message nyo po dito po sa himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. Muli, Kuis Gerald po, makita-kita ulit tayo sa susunod na Lunes dito lamang sa himpilan ng Parañaque Net Radio. At bago yan, syempre babanggitin ko ang slogan po ng atin pong CNB. Tayo po ay naniniwala na kapag ipinarinig, meron pong makikinig. At kapag merong nakinig, meron po yung kaakibat na aksyon. 'Di ba? So, muli maraming salamat po. At reminder lang, panoorin din po natin yung mga ibang programa ng Parañaque Net Radio. Nandyan po yung Usapang Kalye ni Kuya Jojo Santeco, Media Patrol ng ating pong founder Gaspar Latam. Nandyan din po yung Kontrapunto, 'di ba? Ni Kuya Jun Palacol. Online Mabuti News ni Kuya Areglo. At saka yung Teleradyo Diaryo ni Kuya Reden Oro. At yung bago na atin pong angkor, yung Express Parañaque News, tama? Ni Kuis Jordan, tama ba? Kuis Jordan, di ba? Ito po yung bagong, actually matagal na yung Express Parañaque News. At tayo po ay natutuwa na meron po na po siyang muka, di ba? Na nagsusumikap at nagsasakripisyo na ihatid ang balitang Parañaqueño. So maraming salamat po sa inyo. Suportahan po natin lahat ng programa ng Parañaque Net Radio at makakaasa kayo na patuloy po namin ayusin at gagalingan at magseserbisyo ng tapat at tama. So maraming salamat po sa inyo. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na Lunes. To God be the glory. God bless us all.
Maraming salamat. Quiz Gerald po ng Concern ng Bayan. Kita-kita ulit tayo sa Lunes ng alas 8 ng gabi. Maraming salamat po sa inyong lahat.